Ikinagulat ng Liberal Party ang maagang pag-anunsyo ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Anong tingin ng Liberal Party sa deklarasyon ni VP Sara? Well, Jiggy, walang nagulat doon sa deklarasyon na siya'y tatakbo, maging sa Duterte opposition, sa traditional opposition, kung tawagan mo yung mga dilawan at mga pinklawan, o doon sa administrasyon. Ang kinagulat, if at all, ng traditional opposition ay yung timing kung bakit nung isang araw lamang napapasyanan ng Vice Presidente na magdeklara ng maaga ng kanyang kandidatura sa 2028. Ang kausap po natin dyan ay si Liberal Party President Erin Tañada, dating congressman din ng Quezon. Ngayon, ang ginawa kasi ni Tañada, kinanto niya ang isyong yan doon sa issue ng impeachment. By implication being na maaring ang desisyon ni Sara Duterte na tumakbo, mag-announce ng kanyang kandidatura, ay may kinalaman doon sa impeachment proceedings that have been filed against her. So ito po ang sinabi ni LP President Erin Tañada. It is a right to run for the position, and she should welcome whatever impeachment proceedings that there will be, because it is an opportunity. Kung talagang may pakita niya, wala siyang ginawang masama, wala siyang pinirmahan o may anomalya man sa term niya bilang vice president, then it might even make her stronger. At Bok, may shortlist na ba oposisyon na posibleng ipantapat kay VP Sara? Well, as far as a shortlist is concerned, wala pang formal. Pero sabi ni dating congressman at LP President Erin Tañada ay ang pinakaangat ngayon sa kanilang grupo ay si Risa Ontiveros at Bam Aquino. Dahil yung dalawang yun daw ay handa kung sakaling sila'y tawagin ng partido o ng alyansa para humarap sa 2028. So wala pang outright proclamation that they are running, but they are ready to run if at all. May dalawa pang nasa sidelines na iniintay pa at I suppose pakiramdaman. Ito yung kaso ni Naga City Mayor Leni Robredo at ni Senador Kiko Pangilinan, yung magkatandem noong 2022. No word from them as far as the LP is concerned kung sila'y tatakbo, kasi so far that is not yet being formally discussed. Pero yun, pakiramdaman pa sila sa hanin na yun. So kailangan pa nilang, ang sabi ni Tañada, kailangan pa nilang bumalakas ng proseso ng pamimili kung sino ang ihaharap ng traditional na oposisyon sa 2028. Ito po ang pahayag ni Erin Tañada. Looking at 2028, ang importante para sa hanay ng opposition namin, sa bakod namin, kailangan magpalakas ng organisasyon sa ground. Yes, No, sir. that is important. At kung magkakaroon ng three-way fight, in the 2028 elections, depending on who the candidate is, it might still be favorable for our side of the fence. At Bok, bukas ay magkikita sina PBBM at Mayor Leni at hindi maiwasan ng publiko na isipin yung tinatawag na Unipink. Ay open ba ang Liberal Party dito sa Unipink na ito? That's interesting. We asked that specifically of LP President Erin Tañada at mas interesting ang kanyang sagot. No comment. Ayaw pa niyang sagutin yung tanong na yun, which by itself already speaks volumes. Ang sabi ni dating Congressman Erin Tañada, they will cross the bridge when they get there. So wala pang desisyon, but the fact that it has not been ruled out already speaks volumes about the possibilities. Ngayon, we were talking as well to other people. For example, si political science professor Julio Tihanki. Ang sabi ni July Tihanki, it makes political sense and electoral sense for the opposition to tie up and to tie in with another major group, like for example, possibly the administration. Pero meron niyang cost-benefit Maaring magkabenepisyo sila na magkaroon ng karagdagang makinarya at karagdagang resources, pero maaari namang magkaroon ng malaking political cost yan doon sa mga fundamental values na supposedly sinusulong
opposition. So doon magkakaroon ng pagtatalo doon sa loob ng opposition kung hanggang saan sila papayag na kumompromiso para lang manalo sa 2028. Sige. At Bok, kung napaaga ng gusto itong pagde-declare ni VP Sara ng kanyang paglaban sa 2028 at magdedeklara pa sa 2027 yung oposisyon, ano sa tingin ng Liberal Party ito? Hindi ba ito late o anong nakikita nilang senaryo dito? Well, what we understand from Senator Risa Ontiveros is their decisions are not based, or the decisions of the opposition are not based on the decisions being made by the other candidates, particularly VP Sara Duterte. So at least that's the official line. However, you also have to bear in mind na isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit hindi ganun kalakas yung kampanya ni VP Leni nung nakaraang presidential election dahil sa medyo matagal na pagdidesisyon sa bahagi ni VP Leni na siya'y tatakbo. And that may have cost her, a lot of time in the campaign and a lot of commitments from people who failed to see her commitment to running for a particular office. So, yun ang kailangan nilang timbangin ngayon. Ang sabi nga ni Tanyada, yes, they will probably make a decision before the end of the year, possibly third or fourth quarter of 2026, and possibly an announcement in 2027 first quarter. Pero whether that will speed up or not will also depend on a lot of other factors that are still being figured out. Jiggy. Yan ang ulat ni Bok Ed Lingao live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.